So hello guys, good afternoon. So it's still November 16, 2024. So time check, 12:58 PM. So titingnan natin yung latest na forecast track ng Pag-asa nitong bagyong si Pipito. So titingnan natin yung mga website guys, kasama yung kanilang Facebook page na kung saan ay may ongoing videos sila, may ongoing media conference, press conference tungkol dito sa bagyong si Pipito or Typhoon na to, Manye. So, nanyo natin yung kanilang website muna. So, ito yung kanilang animation. So, ang ginagamit nilang satellite dito ay Himawari yata. Himawari IR1. So, ito yung teknolohiya na ginagamit ngayon ng satellite. Tapos, hindi ko kabisado itong Satrex na ito. Okay? So, ngayon ko lang nakita to. Although matagal na rin siguro dito to, hindi ko lang napansin. Okay? So, ito, legend nila. Kung familiar tayo, iba, hindi na rin masyadong inintindi. Ito may legend, active warnings. So, general flood advisory. So, may red, may orange. So, tropical cyclone alert. Nandito. So, Typhoon Pipito, Manye. So, 3, 2, 1. So, walang nakalagay na label. So, siguro itong signal ito. So, titingnan lang natin ulit. So, sa ngayon, kung titingnan natin, yung blue is signal number 1 eh. Tapos yung yellow ay signal number 2. Ang number 3 ay signal. Itong number 3 na mayroong flood advisory ito. Itong isa. Itong may bahay. Tapos ito signal number 3. Itong may number lang. So, yung may 1, signal number 1. Yung yellow, number 2. May number siya. So, number 3, mayroong number lang, number 3. So, signal number 3. Yung may bahay, itong flood advisory. Ito, yung may bahay sa gitna. So, kailangan maintindihan din natin itong mga legend na ito. So, ito ay flood advisory. Itong may bahay. Okay? So, yung pula na may bahay, so, flood advisory din ito. Okay? So, pag pula, so, mas deadly. Pag orange, medyo hindi mas deadly. Okay? Tapos, sa signal naman, ganun din, 3, 2, 1. Okay? So, yun ang Pag-asa website. Yung kanilang tawag dito. Yung kanilang animation ng forecast. So, pupunta tayo sa Facebook page ng Pag-asa. So, ito yung press briefing nila as of 42 minutes ago. So, i-play natin. By itong northeastern portion ng Sorsogon, dito rin sa may bandang eastern portion ng Northern Samar, dito sa may bandang Eastern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng yellow, no? Dito sa southeastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Quezon, sa eastern portion ng Rizal, sa Laguna, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Burias at Ticao Island. Ganon din dito sa may bandang central portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa rest ng Northern Samar.
Samantala, warning signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ganun din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, wind signal number 1 din dito sa may bandang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa may bandang Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, sa Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate. Wind signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, dito nga sa may bandang Biliran, northern at saka central portion ng Leyte, dito rin sa northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, northernmost portion ng Iloilo, at northernmost portion ng Dinagat Island. So para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob, example dito sa northern at central portions ng Leyte, ang ating pong Tropical Cyclone Bulletin ay available sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Mangyaring pumunta doon sa Tropical Cyclone segment, i-click nyo po yung tropical or yung Pepito na link, and then may makikita po kayo sa upper right corner, PDF file ng latest Tropical Cyclone Bulletin natin. Yun po yung pinapalabas natin at dinidistribute natin sa ating mga partner agencies, sa general public, at kumpleto po ang listahan ng mga munisipalidad na nakapaloob nga dito sa mga lugar na may warning signal. So ngayon, maaaring magtatanong naman ng mga kababayan natin, no? Warning signal number 1 sa Metro Manila, pero basically okay pa po ang lagay ng panahon. Malamang dito rin sa mga ilang bahagi, sa kaldurang bahagi ng Luzon. So, muling paalala natin, no, yung lead time or yung palugit bago natin actual na maramdaman yung tinatayang lakas ng bagyo. For example, sa wind signal number 1, up to 61 kilometers per hour, maaaring maramdaman ang lakas ng hangin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue in 36 hours or less. So kaya po, dito sa mga lugar na naka-highlight ng blue ay may ample time for preparation pa rin po. Subalit, doon sa lugar na may warning signals number, higher warning or wind signal, mas maliit na po ang lead time. Kaya ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, ilang araw na rin po tayo nakipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na partner natin sa disaster preparedness and mitigation measure. By this time, hopefully, ay enough na po yung stock ng supply natin at ng mga partner agencies natin. At as much as possible, manatili na po sa loob ng kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo, iwasan ng pumalaot, lumabas ng bahay, patuloy na mag-monitor sa updates ng Pag-asa, at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government officials at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, himay naman natin ano yung inaasahang pagkilos. So guys, pause muna tayo. So, bago tayo magpatuloy dun sa track mismo, which is previous yesterday, ay gumawa rin ako ng video na ikinumpare ko ito kay Milenyo. So right now, ang lakas ng bagyo is 185 kilometers per hour. The same strength na tumama dito ng Milenyo noong 2006. Ang pinagkaiba lang ito ngayon sa forecast track nila, although ito forecast pa lang ito. Kasi noon ang forecast track ng Milenyo mataas din. Pero sumubsob siya. Dumaan siya sa pagitan ng Quezon, baba ng Quezon at taas ng Marinduque. Doon sa karagatan, doon siya tumawid at nag-strengthen siya. Kaya umabot ng 185. Bago bumagsak dito sa amin sa Calabarzon area, lalo dito sa amin sa Cavite. At tumagos ng Metro Manila. So, sa lakas na yon, talagang nabuwal yung mga gadram o galamesa, kalaki na puno ng akasya doon sa Green Hills. Nabanggit ko rin yan sa video kahapon. So, aside from that, ang track ng Milenyo ay nagbago madaling araw. So, dito, humampas sa amin dito alas 2 na madaling araw, kaya talagang malaki ang damage kasi na-surprise Nagyuyug-yug yung hangin alas 2 na madaling araw. So, tuloy natin. Bagyong si Pepito in the next 3 to 5 days. Generally, kung titingnan natin, ang magiging pagkilos ng bagyo ay west-northwestward. At mapapansin natin, bukas ng gabi, or ngayong gabi hanggang possibly bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall ito dito sa may bandang Catanduanes area.
Pero balikan natin yung tinatawag nating area probability, itong parang APA na nakapaloob itong center track, no? Kung titingnan natin itong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes, posibleng dito sa Albay or Sorsogon area, or along the eastern coast of Quezon or Aurora, bukas ng hapon. So either way, nagbigay na po tayo ng abiso yung mga lugar, hindi lamang yung posibleng tamaan ng sentro, no? Kundi lahat ng binanggit natin kanina na may warning signal or wind signal, dapat handa po. Mapapansin natin na after tumama sa may bandang Catanduanes, kikilos ito patungo ng Central Luzon at posible bukas ng gabi, no? Or mamayang gabi, ay dahan-dahan na itong lalagpas ng kalupaan or bukas ng gabi, dahan-dahan na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa, yung sentro nito. Pero, bagamat tinatayang lalagpas na yung sentro, dahil napakalawak po ng radius nito, at this point, sigurado, may mga epekto pa rin po ito sa nakararaming bahagi ng Luzon. And then, yun nga, inaasahan natin, posibleng tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility sa darating na Lunes. So, ano naman, yung inaasahan natin pag-ulan, no? Nasimulan natin sa severe winds, sa lakas ng hangin, sa pagkilos in the next 3 to 5 days. Ngayon naman, ano yung epekto in terms of mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So makikita po natin, no, itong naka-highlight ng pula, ito yung inaasahan natin na intense to torrential rains, more than 200 millimeters. No? So dito sa Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali or umaga, or yung halos approaching yung tanghali, no, ito yung inaasahan nating posibleng dami ng ulan na bumagsak dito sa mga nabanggit. So, pause muna tayo guys. Hindi na natin itutuloy yung video ng Pag-asa kasi importante sa atin yung forecast track. Okay? So, I think 6 hours ago, dumaan din sa aking timeline yung post ni aming dating Governor Pugi na ngayon ay DILG Secretary niya. Si Governor ngayon ay Secretary John Vic Rimulya. So, nag-post siya na pinaghahanda na niya at nananawagan sa mga local government executive na mag-declare na ng walang pasok. So, titingnan natin yung ito. Okay? So, 6 hours ago. Nag-post siya. So, kasi talagang itong aming dating gobernador ay talagang magaling ang engagement nito sa social media. So, palaging pabiro ito. Darating si Pipito ngayong gabi. Ang pasok po niya ay bandang silangang bahagi ng Samar Island, Catanduanes, Camsor at Quezon. So, ngayon pa lang ay may pakiusap na kami sa lahat ng coastal barangays sa mga lalawigan na ilisan na ang mga tao sa lugar na mula 10 metro sa dagat. Ang storm surge na possible mangyari ay lagpas. Lang, pause muna ako. Kasi nakawala yung aking aso. Yung ganito na nagre-record ako tapos ayun, bigla nakawala. Ayan. Ang istorbo. Ayan. Kasi gusto nito, kinakarga palagi. Pitbull. Pinoy yung tatay. Pitbull. Gusto nito, nakakarga palagi. Ayan. Diba? Istorbo. Ayan. Huwag ka magulo ha. Diyan ka lang. Magulo, tutuloy ako. Magulo ka hinto na naman ako. Huwag magulo. Kung mo lang naman karga, diyan ka lang. Okay, tuloy tayo guys. Sana ako. Kasi nangulit ito. Tigil naman siya pag nakarga na. So, ang storm surge, saan ba tayo?
ngayon pa lang ay may pakiusap na kami sa lahat ng coastal barangay sa mga lalawigan na ilisan na ang mga tao sa lugar na mula 10 metro sa dagat. Ang storm surge na possible mangyari ay lagpas bahay ang pasok ng dagat sa baybayin. Ang pasok ng dagat sa baybayin. Diba? Hindi po biro ito, evacuate now. So, ito pananawagan ng ating DILG Secretary. So, nakakaramdam din po sa hagupit nito ang NCR. So, dito sa amin, sa Cavite, Bulacan, Rizal, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Quirino, Benguet, Zambales, at La Union. Huwag makulit kasi nagre-record ako, huwag ka makulit. Hinikayat ko po ang mga LCE na sa Lunes ay walang pasok na sa lahat ng gaitang. So, hinikayat ko po ang mga LCE. So, LCE is a local government executives ito. Local community executives. Okay? O, ayan. Good news is that after PP2 ay makaranas tayo ng ilang araw na kalmado. 6 typhoons in a week? Wow, not since 1946. Ingat lahat. I'll be back with more info soon. Nagugulo na rin to. So, after this, tingnan din natin yung ito, nananawagan yung nag-post din yung 100% Katolikong Pinoy. So, lahat ng diniscuss natin ay about preparation. So, syempre, ito, so, meron din na 100% Katolikong Pinoy na page ay nagpo-post din ng dasal. As usual, pag may mga ganitong calamities ay palaging nagpo-post ang 100% Katolikong Pinoy page sa prayer. So, prayer na rin natin. Okay? Pipito is now super typhoon. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. So, o nga, super typhoon na nga guys, di ba, nabanggit ko na rin, 185 kilometers per hour. So, malakas-lakas na ito. Kaya talagang bumuwal ng malalaking puno, gadram, galamesang puno ng asya. Gaya ng experience natin nung milenyo. So, Pipito is now a super typhoon. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, kami po ngayon ay lumalapit sa iyo upang hilingin ang iyong awa at pag-iingat para sa aming lahat. Paupain po sana ninyo ang bagyong Pipito at huwag po sana ninyong hayaan na may mapinsala na mga buhay at ari-arian. Mahabag ka po sa amin. Tulungan ninyo po kami. Amen. So, yan po ang prayer ng 100% Katolikong Pinoy page. Okay? So guys, amen. Sana nga umupa ito. At ito yung nanggugulo ng aking aso. Oh. Okay? So I think I'll stop there. Okay? So thank you for watching. Sana preparado tayo. Saka ligtas tayo. So hindi ko pwedeng pakawalan kasi ito habang magsasalita kasi kailang kalinahan ko kaagad dahil nakatayin niya yung isa, yung si Odin doon dyan sa likod ko, nakabantay dyan sa uluhan ko pag ako'y natutulog. So be prepared, pray a lot. So God bless. Sana proteksyonan tayo dito sa bagyong ito. Ang ganitong kalakas ay naranasan ko nga 2006 dito. Talaga malakas, lalo na 50 meters above sea level kami. Thank you. Thank you for watching. So be prepared.